pananampalataya na kanyang ibinigay na example. Ngayon po, dito sa Hebrews chapter 12, sinundan ito ng writer na ngayon na napaalalahanan na kayo, na-encourage na kayo sa buhay ng mga taong tunay na nanampalataya sa Diyos, sila ngayon ay nariyaan at witness sa atin. Kayo ngayon ay sumunod din sa kanila. Siguro yung paulit-ulit na mababasa ninyo ay ang salitang endure dito sa Hebrews chapter 12, dito sa unang bahagi. Dahil ito po ay mahalaga na paalala ng writer dahil sa kanilang kinakaharap na persecution. At ito din ay hindi kakaiba sa ating mga dinaraanan ngayon. Kung may persecution before, tayo din po ay may mga dinaraanan din sa ating buhay pananampalataya. We are also called to endure dahil sa maraming mga bagay sa mundong ito na nagpapahina ng ating pananampalataya at ng ating lakad sa ating Panginoon. Hindi siya persecution, hindi kasing bigat before, pero iba po yung effect ng mundo, iba po yung hatak ng mundo sa atin sa panahon po ngayon, at tayo din in some way ay hindi po nakakalakad ng tama at nauudlot po yung ating paglago sa ating buhay. Maaring persecution noon, sa panahon nila, sa ating panahon, iba po yung challenges ng faith na ating kinakaharap. At for me, actually, yung pinaka-problem na ating kinakaharap is worldliness. Okay? Dahil ito po yung actually, when you open your cellphone, when you open your computer, when you watch TV, andyan po yung mundo. When you go out, billboards, when you go to the mall, di ba? Window shopping pa lang, andyan yung paanyaya palagi, uy, wala ka nito. Minsan, yung mga tao na nakakasama mo, uy, ginagawa nila yun, okay lang, masaya sila. Parang okay din na gawin ko. Yun po yung mundo Yun po yung ginagalawan po natin at yun po yung challenge. Parang minsan iniisip ko nga, sana persecution na lang Kasi napaka-subtle po ng mundo ngayon. At minsan parang akala natin ay okay lang, pero in a lot of ways po, ang hatak po nito ay from all ages. Mula bata hanggang sa matanda na po, malakas po ang hatak ng mundo. Dahil ito po ay nagbibigay po ng maling pananaw at nagkakaroon po ito ng malaking epekto sa pag-iisip at pagkilala ng maraming tao sa ating Diyos at kay Jesus. Walang persecution, pero matinding walang pagkilala naman sa Diyos ang kinakaharap ng marami. Kasi lahat na nakakasalamuhan natin na hindi Christian po, walang pagkilala sa Diyos. Walang paghihirap in terms of our faith, pero matinding kawalan man ng pagbibigay halaga sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ito po yung ating kinakaharap. Ngayon ay tayo ngayon ay namumuhay sa mundo na ang lahat ay kailangan tanggapin. Di ba? Dapat tanggapin mo ito, kapag hindi, napakasama mo. Ang kasalanan, in a lot of ways, ay mababaw na, walang takot at pagkilala sa Diyos, makamundong pagnanais ang nasa puso ng nakakarami, makasariling pag-iisip. In reality, nakasanayan na lang lahat ng tao na, oo, may Diyos, may Jesus, pero mamumuhay pa rin ako sa gusto ko. Ganun ang pananaw ng marami They will acknowledge God, they will acknowledge Jesus Christ, pero mamumuhay pa rin sila in accordance to their will. Ang nakakatakot, actually, malinaw na ang gospel sa mga churches na naghahayag ng katotohanan. May Bible na po tayo na ating nababasa ngayon, at iba't iba pa nga yung translation. Kung anong gusto mong translation, nariyan na. Okay? Ang katotohanan ay nariyan na, pero ang tao pa rin bulag. Nakikita niyo po ba yon? Na ang daming tao pa rin po ay tunay na bulag sa katotohanan, sa kanilang pagkilala sa Diyos, sa kanilang pamumuhay. Actually, bulag sila na akala nila may Diyos, pero yung kanilang buhay ay taliwas doon sa panuntunan at kalooban ng ating Panginoon. At ito po ay nakakaapekto sa maraming bagay sa buhay po nating mga mananampalataya. Ang iba ngayon ay magsasabi na Christian sila, pero ang buhay nila ay hindi nakaayon sa salita ng Diyos. Sasabihin na Christian, pero ang kasalanan para sa kanila ay parang wala lang, dahil ang dahilan ng iba, ginagawa naman ito ng nakakarami. Oo, walang persecution, pero iba ang problema ang kinakaharap ng church sa ating panahon, di ba? Ibang-iba po. At ito po ay nakakalungkot kung inyo lamang pong bubuksan ang inyong mga isip, inyong mga mata sa mga katotohanan pong ito.
Kasi minsan parang masaya na tayo na, ay, nag-profess siya ng Christian, ay, okay. Pero kahit na mali yung pamumuhay, okay pa lang din sa'yo. Kalungkot po yung ganun eh. Wala na pong pagtayo sa katotohanan, wala pong pananampalataya na katulad po nung naibigay po na example sa Hebrews chapter 11. Kaya mahalaga ang ating pag-aaral ng faith, ng example ng faith ng mga nauna sa atin upang tayo ay mapalalahanan na tayo din ay sumunod sa kanilang halimbawa. So kung ito po ay example for the Christians, the Hebrew Christians at that time, ito din po ay halimbawa para sa atin. Sila ay naging halimbawa na kanilang kinikilala ang Diyos. Okay, they believe in God, they trust in Him, nagtitiwala sila sa ating Diyos at sila ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Huwag niyo sana pong makalimutan yung ating inaral na believe, trust, and obey. Yun po yung pananampalataya na dapat pong nakikita sa ating buhay sa bawat araw. Nawa ating sundan yung pattern po na ating nakita, yung kanilang halimbawa at ating talikuran ang maling pananaw ng mundo, ang hilig ng mundo, ang impluensya ng mundo. Kung ang panawagan ng writer is to be strong in the faith, follow the great examples of faith in the Old Testament tayo sa ating panahon na mas malinaw na ang lahat dahil may Bible na tayo. Alam mo yun, before nagtuturo lang siya, nagusulat lang siya, sundin nyo ito at yung sulat po na yun, dahil isa lang po yun, isa-isa nilang babasahin yun, o kaya ibabasahin sa kanila yun, di ba? Ipopronounce lang, ipipreach lang sa kanila, yung letter po na ito, hanggang doon lang sila. Pero tayo, we have the Bible. When we go home, we can go back, we can read, we can review. Yung preaching ko ngayon, pag uwi nyo sa bahay, hopefully by afternoon, kung hindi tinamad si Lennox mag-upload, available na at mapapanood na ninyo. Di ba, ngayon napakadaming access natin eh. Di ba, kumbaga before sila, napakinggan lang siguro maaari nila ng isang beses. Hindi naman sila katulad natin ngayon na may, sabi natin, paper and ballpen na magsusulat, magno-notes. Wala po silang ganong klaseng kakayanan dahil mahal po yung papel before. Hindi po ganong kadali na magkaroon po sila ng parchment o ng ink. Hindi po siya isang bagay, no? May dala akong parchment, ang haba, Tapos may ink ako, magno-notes ako ngayon. Hindi, wala pong ganun ngayon. Wala pong ganun dati. Tayo po, we are so blessed na pwede po nating mabalikan lahat po ng ito sa salita ng Diyos at ating makita muli ang katotohanan kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Kaya nga po mahalaga na makita natin that we are blessed at huwag po tayo magpahulog sa impluensya at panluloko po ng mundo na naglalayo po sa ating pagkilala sa Diyos. Tayo din po ay maging matatag sa ating pananampalataya. Tumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, anuman ang mangyari, maging matapang sa pagtayo laban sa kasalanan, at maging magandang halimbawa para sa iba kung ano nga ba ang tunay na tagasunod ni Kristo Jesus. Ating tignan lamang si Jesus, ating siyang sundin, dahil ito ang payo ng writer noon at maging hanggang ngayon ay napakahalaga. Ating pong basahin yung ating passage sa umagang ito in Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Pero ating maaral lamang po yung verse 1. Verse 1 to 3 of Hebrews 12 reads, "Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings to so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted." Okay, sa ating passage, mahalaga na makita natin na ito po ay pagpapatuloy ng Hebrews 12 dahil po doon sa salitang therefore. Okay, so may indicatives, di ba? Sabi ko nga, indicatives are truth, totoo ito, and then kapag ito po ay nasundan ng therefore, sinasabi lamang po ng writer, may truth, ngayon, ito ngayon yung inyong dapat gawin. Okay? Ito ay dahil sa mga katotohanan na nahayag about faith in Hebrews 11, at ngayon sinasabi ng writer sa kanila, ito ngayon ang inyong kailangan gawin. Siya ay may panawagan sa mga mananampalataya noon, at maging ngayon na ating makita na ito ay panawagan din natin.
Panawagan na tayo ay maging tapat, maging matatag, patuloy na lumalago sa ating pananampalataya, may pagsubok man o paghihirap man tayong kaharapin. So ano po yung mga panawagan dito na ibinigay po ng writer para sa ating mga mananampalataya? In our outline, 3 bahagi lamang po ito. Let us lay aside sin, let us run with endurance, let us look at Jesus. Okay, so simple lamang po ito. So may panawagan po ang writer sa atin o ang ating Panginoong Diyos na dapat po nating gawin. Ating maaaral lamang po yung unang bahagi. Let us lay aside sin. Okay? Sabi po sa verse 1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Simulan po natin yung verse 1 with a context. Okay? Siguro magandang question na magandang ating pong i-process ngayon at aking babasahin yung question. Sino ka na ngayon na ikaw ay isa na kay Jesus? Okay? Sino ka na nga ba ngayon kung ikaw ay isa na kay Jesus? Actually, ito isa sa palaging nakakalimutan po ng maraming mananampalataya. Maraming Christian po, normally nakakalimutan po nila ito. Ang madalas kasi na problema ng marami ay ang kanilang identity. Okay? At ang identity ng marami ngayon, maging mga Christian, ay kung ano ang pananaw ng mundo. Doon pa rin nila inililinya yung kanilang identity. Kung ano ang mahalaga na pananaw ng tao, at kung ano ang magbibigay sa kanila ng mataas na pagtingin ng nakakarami, yun po yung kanilang magiging parang identity. For example, ako ay isang engineer. Okay? So, yun yung kanyang parang, ikaw, paano mo i-describe ang sarili? Ako engineer. Magaling ako magtayo ng mga building. Wala naman pong masama po doon, ano? Pero minsan yun yung nagiging identity. Yung iba po, sasabihin nila, ako ay isang doktor. Okay? Minsan, iba, ako ay presidente ng homeowners. Actually, regardless of position, basta para sa kanila, kung may kaunting power ito, pangahawakan nila yung identity na yun. Ako, tanod ako dito, sundin mo ko. Di ba? It's regardless of those things. Minsan nga, nakakalungkot, nanay mo ko, sundin mo ko. Di ba? Tatay mo ko, sundin mo ko. Parang alam mo yun, yung identity is, I'm the father, may authority ako, dapat sinusunod ako. Okay? Kaya ako ate. Kasi kapag ka-anak na, teka lang, mga anak, naghahanap din ng authority yan. Ate ako, wala silang laban kay James. Uniko iho ako. Di ba? So, alam mo, uniko iho? No? Only child. Okay? So, minsan, ganun po ang tao. Napapansin niyo po yun, na minsan ang identity nila is because of position. At yun po yung nagiging problema. Mahalaga sa maraming tao, position. Ayaw kasi nila maging mababa ang tingin ng tao sa kanila, o kaya kahit sino man, o kahit ano na lang ang kanilang pangahawakan, ang kanilang katayuan. Actually, sa totoo lamang po, hindi po mahalaga sa Diyos kung sino ka sa mundong ito. Tandaan po natin yon. It doesn't matter kung senator, president, congressman, artista, it doesn't matter before God. Kaya wag tayo palaging masyadong maging in-awe. Siguro maliban lang pag nakita ko na si LeBron James, ano? Minsan kasi yung thinking ng maraming tao. Pero before God, it doesn't matter at all. Okay? Hindi po mahalaga sa ating Panginoong Diyos kung sino ka. Okay? Ang mahalaga sa Diyos ay kung ikaw ay anak niya o hindi. Kung ikaw ay isa na kay Jesus o hindi. Dahil para sa Diyos, dalawa lamang ang tao sa mundo. Alam niyo ba yon na dalawa lang ang tao sa harapan ng Panginoong Diyos? Biblically speaking, dalawa lang po ang tao sa mundo. Okay? May position na bigay po ito ng ating Panginoong Diyos, pero it doesn't matter kung anong position yun dahil because He is sovereign in everything. And what matters before God is our position in Christ. Ang isa, dalawa lamang po yung position, ano? Ang isa, by grace, na nampalataya kay Jesus, at ang isa na wala pa kay Jesus. Yun lamang po. Christian, non-Christian. Believer and unbeliever. Dalawa lamang po. So, sino ka dito?
At babalikan ko ngayon yung question na binigay ko kanina. Sino ka na ngayon na ikaw ay isa na kay Jesus? Iyong tatandaan ng iyong identity, you are a Christian. Okay? At mahalaga po na mapaalalahanan natin yon bilang mga mananampalataya. Ako po, akin wala akong problema kahit di nyo ko tawaging pastor. Okay lang po yun. It doesn't matter of title or position. Brother Jay, si Ray nga tawag sa akin, Kuya Jay. Kasi nga, kuya-kuya ako noon dahil mas matanda ako sa kanila sa youth. Dahil parang kami magkakapatid sa youth fellowship. So, maging si Brother Monsi, tawag niya sa akin, Kuya Jay. It doesn't matter. Ang importante sa akin, kami magkapatid kay Kristo Jesus. Inyong tatandaan, ang identity natin, ikaw ay Christian. Even for me as a father, ang palagi kong identity is not father. Or kay Del, husband. Kasi mas may position ng husband than wife. Dahil sa amin yung leadership position. But it doesn't matter at all. Ang unang-unang identity na dapat nating makita is that I am in Christ. Christian ka muna. Christian ka. At kung Christian ka, ibig sabihin, kung Christian ka, ikaw ngayon ay napapailalim sa ating Panginoong Diyos at ikaw ay tagasunod ni... Ayun yung kagandahan doon. It doesn't matter of position or high identity dahil ang position natin, we are all followers of Christ. Yun yung tayo. Pero syempre, in our church, there is a position dahil syempre, may binigay na pastors to shepherd you, mas malaki yung aking responsibility than all of you. Dahil responsibility ko kayong lahat before the Lord. Okay? Yung hanggang doon lamang po yun. Pero hindi akin yun. Kahapon nga, nung pinag-uusapan yung about work, di ba? Yung isa daw na makakapag-satisfy sa'yo sa work, were you good at, ano pa yung susunod? Your passion, kung nandun yung passion mo, at yung pangatlo, nakakatulong ka sa mundo, dun sa work mo. Kumbaga, kapag nakuha mo yung tatlong bagay na yun, sa work mo, dapat yun yung maging satisfaction mo. Habang iniisip ko nga, sabi ko, parang wala naman ako doon sa, I'm not good at all of this in pastoring. It's a gift. Siguro, sabi nga ni Del, isang naalala ko, isang paalala din sa akin ni Del before, nung alam niyo yun, nung hindi pa kaming dalawa, tapos tinitignan-tignan niya ako palagi. Kasi hindi ko alam, parang pinagpipray-pray niya na yata ako noon. Ay, naalala ko pala, may kwento ko kay Brother Monsi na naging kapartner ko siya, di ba, sa badminton at nag-champion kaming dalawa. Alam niyo kung sino yung number 1 fan ko noon? Si Del. Hindi pa kami ni Del at that time. Hindi pa kami noon. Hindi ko pa siya nililigawan. Magka-cell group lamang kami noon, pero nakikita ko talaga, hindi ko i-slander yung asawa ko, no? Nasaan na ba tayo? Ba't ako napunta doon? Yung passion. Ayun, yung passion. Sabi ni Del sa akin, nung naging kami na, nung he was looking at me, meron daw akong leadership capabilities dahil nakikita niya yun sa akin when I was in Higher Rock. Kahit bago ako noon, parang I stand. Kumbaga, hindi ako mahiyain. I would do responsibilities na parang hindi ako tumatalikod sa mga Brother Jay, can you do this? Gagawin ko yan. Brother Jay, can you lead this group? Okay, sige. Brother Jay, can you do those things? Parang gano'n. Hindi po ako talaga actually humihindi. Gagawin ko kahit alam kong minsan hindi ko kaya. But isa yon siguro actually, nung pagkabata ko pa lang, may leadership skills talaga ako. Tapos isa pa, madaldal ako. So, sa speaking siguro. So, ayun. Mahalaga po na in a lot of ways, going back lamang sa ating pag-aaral, mahalaga na makita natin yung tunay nating katayuan bilang isang mananampalataya. Okay? Yung identity po natin kay Jesus. Dahil ito po yung makakatulong para sa ating paglago. Kasi once na makalimutan po natin na tayo ay Christian, actually, parang magiging makamundo na rin po tayo. Yun po yung problem doon. Kaya nga, every time you wake up in the morning, you remind yourself you are a Christian. You are a child of God. You are a follower of Jesus Christ.
So para in the morning pa lang, alam mo na kagad yung gagawin mo. Teka lang, follower ako ni Christ, susundin ko siya. Ano man ang aking ginagawa sa aking buhay ngayon. At magiging tama po yung ating lakad in a lot of ways. Kung alam mo na ikaw ay isa na kay Jesus, ano na ngayon yung dapat mong maging buhay sa bawat araw? In the same way, ganito po yung pasimula ng writer po dito sa Hebrews chapter 12 verse 1. Sila ay pinapaalalahanan na kayo ay bahagi na ng mga nauna sa inyo. Sila din ay mga mananampalataya na kumikilala sa tunay na Diyos. Kaya sabi sa verse 1, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. May example in the Old Testament, they believed in God. You are now Christians. You believe in God. You believe in Jesus Christ. You are surrounded by every Christian. Kaisa na kayo sa kanila. Sabi nga sa Filipino Standard Version, dahil napapalibutan tayo ng ganong karaming mga saksi. Kung sila man ay kinikilala ng writer dito, nung sinulat po ito ng writer po ng Hebrews na sila ay Christian, pinapaalalahanan sila ng mga halimbawa na pananampalataya. Di ba? Christian kayo. Kita nyo, may faith kayo. May faith yung mga Old Testament people. Alam mo, paalala po yan eh. Christian kayo eh. Okay? Witness sila sa atin na tayo din ay isa na kay Jesus. Ang encouragement dito ng writer ay magpatuloy sila na lumakad at lumago sa kanilang pananampalataya. Sila mananampalataya din, marami silang persecution, marami silang pinagdaanan, nagpatuloy sila. Kayo Christian din, meron kayong persecution ngayon, magpatuloy pa rin kayo kay Jesus. Kaisa na kayo sa kanila, kaya maging matatag din kayo na lumakad ng tapat at sumusunod kay Jesus. Ang magiging question, kung may great witnesses before na examples, okay, sa ating lahat, sa kanila at sa atin ngayon, paano ako magre-respond sa mga katotohanan sa kanilang naging buhay? Sabi ng ating text, ang unang panawagan sa atin ay na ating maging buhay ay to lay aside every weight and sin which clings too closely. Mag-diet na kayo. Okay? Joke lamang po 'yon. Okay? Mahalagang paalala na ang metaphor dito na ginagamit ni Paul ay isang race. Okay? Marami pong ginagamit na metaphor si Paul, pero dito ay race. Kasi lay aside every weight. Tayong mga Christian ay nasa isang race. At para makuha mo ang prize, may paalala sa atin bilang isang runner, lay aside every weight. Hindi ka pwedeng tumakbo na meron kang mabigat na backpack. Di ba, kunyari, sasali ka ng marathon at yung marathon na yon is, sabihin natin, 500 kilometers. Kaya bang tumakbo ng 500? Kaya naman, marathon, yung layo. Ewan ko kung kakayanin yun. So, sabihin na lang natin, 1 kilometer. Parang yun lang kaya ko eh. Okay? So, ang pinipicture ng writer dito, ang isang runner, kailangan niya tanggalin lahat ng mga bagay na pwedeng maging pabigat sa kanya. Wala po kayong nakitang runner na nakasuot ng alam mo, sasali ng marathon tapos naka-jacket o kaya naka-maong, 'di ba? Anything na maghihinder sa pagtakbo mo. Hindi siya naka-skinny jeans. Tapos naka-leather shoes. Hindi po. As much as makikita natin yung mga runner ngayon, mga athlete ngayon, 'di ba? Sobrang liit na as long as modest pa rin yung kanilang suot. Yun yung kanilang suot. Mahigpit na yan, manipis na yan, pero alam mo, safe pa rin na suotin para walang hindrance. Okay? Ang panawagan is to lay aside. In BDAG, sa isang Greek lexicon, it means to take off or rid oneself off. In other definitions, to put away. So may mga bagay tayo na dapat inaalis sa ating buhay kung tayo ay tatakbo sa buhay pananampalataya. Ibig sabihin, ano man ang maghihinder sa ating paglago in our faith, ito ay ating alisin sa ating buhay. I will give emphasis po sa word na dapat nating alisin. Yung mga naghihinder sa ating paglago in faith. In context with the Hebrew Christians, ang weight na hindi nagpapausad sa kanilang paglago ay yung Jewish legalism.
Nahirapan po sila eh. Pinapersecute sila. Hindi, mali yan. Hindi si Jesus. Si Moses ang dapat mong sundin. Dapat mag-offer ka pa rin ng mga sacrifices. So, litong-lito actually yung mga Hebrew Christians before. Kasi marami pong mga Christian, mga Jewish traditions na ibinabalik sa kanila at ito po yung parang nagpapabigat para sa kanila. Sabi ni Paul, iwan mo na yung old covenant. May new covenant na hatid si Jesus Christ at si Kristo lamang ay sapat na. Kayo ay manampalataya lamang sa Kanya. Kayo ay sumunod lamang kay Kristo Jesus. Hindi po natin actually problem yung Jewish old ways, kundi may ibang problems tayo na kinakaharap sa ating panahon. Sana bilang Christian, dahil may nakagawayan tayong mali noon sa maling paniniwala sa dati natin kung anong relihiyon man kayo o kulto na pinanggalingan nyo before, parang may tumatawa dun sa worship team area. Okay? Iwan nyo na po yung mga, alam mo yun, yung mga baggages ninyo in the old religion. Okay? Kunyari daw, pamahiin. Sana naman, sa tanda natin ngayon, hindi na kayo naniniwala sa mga pamahiin. Padasal. Uy, bawal kulay pula, ha? Okay, magpagpag. Alam niyo, yung mga sabi-sabi ng mga tumatawa kayo, mukhang ginagawa niyo pa rin, ha? Yung mga sabi-sabi ng mga matatanda. Mag-ano? Yung pagpag nga, yung magpapagpag. Yung mga pumunta sa patay, di ba? Pero ginawa natin yun, di ba? Okay. Mga religious ways, nagkikwentuhan na kayo ng ano nyo, mga mukhang ang dami nyo extra baggages, in the past, Okay. Sana dahil alam na natin na by grace, hindi na tayo namumuhay pa sa pananaw na, lalo na yung works, yung works righteousness. Minsan kasi may ibang Christian ako nakakausap na parang, yeah, I'm by grace. Actually, yun yung problem ng Galatians, Ang Galatians, they started with grace and then bumabalik ulit sila with works. Actually, hindi po imposible sa mga Christians po yun. Minsan may mga Christians po, alam ko by grace, pero by ano pa rin sila? Kung ano yung nagagawa nila, thinking nila, yun yung nakapagligtas sa kanila. Actually, if I'm serving, it's not because I'm serving and preaching and doing a lot of ministries, ay na-save po ako at lalo ko masisave. Hindi po. Na-save na ako before time pa because pinili na ako ng Panginoon at dumating yung time kung kailan nag-effect yung aking election, kung kailan ako predestined ng Panginoon na makilala siya, yun po yung salvation ko. It's not because of me at all. Okay? So hindi po natin pwedeng ipagmayabang if you are serving to 3, 4 ministries, ay mas ligtas ako siya, isang ministry lang. Ako, 4. Hindi po ganon. Okay? So, may mga wrong understanding po. At marami pong mga mali pong pananaw in our past religion na sana ay inyo pong iwan na. Okay? Mahalaga po na iwan nyo na po lahat ng bagay because it will just weigh you down. At the same time, hindi po magiging magandang testimony po yon sa ibang mga bago mananampalataya. Anything that weighs you down, mga bagay na nagpapabigat sa inyo, na hindi nakakatulong para sa inyong paglago kay Jesus, kay inyong dapat itong iwan na. Okay? At alam po ninyo ito sa inyong mga sarili. Meron kayong mga naisip. Ngayon nga lang, vocal nga yata kayo sa katabi ninyo Okay? Pero tanongin niyo po ngayon ang inyong mga sarili, ano ba yung mga hindrance sa paglago mo? Magbibigay po ako ng example. Actually, yung preaching natin will be more on practical para at least mas makita po natin in application kung ano yung tuturo dito, yung sinasabi dito ng writer na lay aside yung mga bagay na hindi po nakakatulong sa ating paglago. Kaya paglago in terms of Bible reading. Ito, lahat po tayo nagbabasa ng Bible. What hinders you to read the Bible? For sure, marami na kayo naiisip ngayon. Siguro, Facebook. Mas inuuna niyo yung Facebook. Marami na ba nag-like? Diba? I-check ninyo, isa pa lang. Okay? Pwedeng Mobile Legends. Okay? Gaming. Para sa mga kabataan. Paggising pa lang, gaming na. O kaya, YouTube. Hilig ng maraming tao yon. Iba, TikTok.
Iba, Lazada. Narinig ko nga kahapon, Lazada all day eh. Kahapon, walang tigil yung Lazada, no? Talagang parang problem yata ito ng mga Pilipino. Shopee, K-drama, o kung American drama series, o kung ano man pa, o iba pang mga entertainment, minsan ito po yung naghihinder in terms of our reading. Kung yung inyong titignan, no? Kunyari daw, may hilig ka, hindi ko alam kung ano yung hilig mo. Sabihin ko na lang Facebook. Okay, Facebook. Try mong orasan yung sarili mo in scrolling Facebook. And then, try mong tignan yung reading time mo with the Bible. Ikumpara mo ngayon yun. So, pwede na ang Facebook maging hindrance siya. Okay? So, anong kailangan mong gawin? Kung ito ay nagiging addiction na, you are to delete. Actually, ako na-addict din po ako. Minsan, nag-i-scroll ako dahil tinitignan ko yung maraming bagay. Gabi na. Nagsimula ako ng 6 a.m. The joke lang. Hindi, joke lang yun. Baka mamaya ito ni Brother Jay, sobra. Pero it can happen, di ba? Minsan hindi mo na napapansin yung oras, nakakalimot ka na sa oras, ang tagal mo na pala sa bagay na yun. At maaaring ito ay addiction na. Kung addiction siya, then turn it off. I-delete mo na yung app na yon. Ako, dinelete ko na nga yun eh. I would just open it pag may nagkwento sa akin, Jay, nakita mo ito? Ayun, doon lang ako mag-open ulit. Na-download ko ulit siya, tapos pag nakita ko na, i-delete ko na ulit. Kaya napapansin nyo, bihira na ako mag-like. Pag nag-like ako, ibig sabihin nag-open ako ng app noon. Dinownload ko ulit siya. Tapos, for a few weeks, months, minsan, hindi nyo makikita. Wala na akong post actually eh. Hindi na ako nagpo-post. Kasi nga, for me, it's not helpful. Nakita ko siya. You have to be honest. Helpful ba ito para sa akin o hindi? Kung hindi helpful, delete. Okay? Sabi nga, lay aside in Greek, put away, rid of. Anything that holds you. Actually, mamaya may titignan pa tayo. Maaring, actually, hindi lamang po yung mga bagay na yan, entertainment, maaring trabaho din ang dahilan. Alam mo yun, puro ka trabaho, puro nasa isip mo, pagpapayaman, okay? Overtime ka ng overtime, pero wala kang overtime for the Word of God. Okay? Parang may tinatamaan dito ah. Ang dami ko naririnig sa side na to eh, oh. Siguro nagko-curious kayo no, kung sino yung nandito, no? Hindi ko sinasabing mag-resign kayo. Okay, hindi naman. Read off, Brother J. Okay. Siyempre, work. Siyempre, bibigyan natin ito ng, ng basis. Kapag yung work mo, hindi, mamaya ko pa yata sasabihin yun. Baka ma-preempt ko yung okay? Hindi ko sinasabi na mag-resign kayo, pero you are to lay aside extra concerns sa work for a time and give time for the Word of God. Okay? Lay aside mo yung, alam mo yun, kung nagbibigay ka ng extra time for the work, alam mo kung may time ka for the work, nagbibigay ka pa ng extra time for the work, i-lay aside mo ng konti yun. Then, you read the Word of God. Okay? Ang ganda ng turo about work kahapon, di ba? Napaka-clear. Sana, for those who have not heard it, ina-upload mo na, no? Ina-upload na ni Lennox. Please do hear that kasi mahalaga pong paalala regarding work yung tinuro doon ni Brother Monsi. Okay? At the same time, siguro magandang paalala, no? Matthew 4:4. Alam niyo yung Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Importante po yung word ni God in our lives. Napaka-importante po ng word. Kaya minsan kung magtatanong kayo sa sarili nyo, bakit parang hindi ako lumalago? Tignan nyo yung inyong time with the word of God. Okay? Tsaka at the same time, nagbabasa ka, dapat ina-apply mo. Okay? Do not just be, hearers, but you are to be doers. Okay? Yung iba po, kaya wala pong time, yung ibang nanay, ito para sa mga nanay, busy sa bahay, maraming trabaho, may time para sa gawaing bahay, pero walang time para sa mahalagang bagay sa buhay natin at ito yung salita ng Diyos. Lay aside household chores for a moment. Pwede niyo naman pong i-delay yung household chores. Kunyari daw, gutom na yung asawa mo, papatayin ka na,
Teka lang, magbabasa lang ako, joke lang yun. Joke lang po yun, ano? Siyempre, kapag pagkain ng asawa nyo, lutuin nyo kaagad para hindi kayo mamatay ng maaga. Okay? So, kumbaga, lay aside. May time naman eh. Kumbaga, sige, before I do this, before ako maglaba, I'll spend 30 minutes for this. Kasi ako, no, kung ako namamalansya ako, ang target ko 3 hours. 3 hours, dire-diretso yun. Kasi maraming plantsahin. Natatawa si Sister Guy. Pero marami kaming plantsahin. Kasi 3 yung pinapaplantsa ko sa bahay. So, ibig sabihin, si Del araw-araw umaalis. Si James, palit ng damit. Hindi naman kailangan. Sabi ko nga, huwag ka na nga lang maligo. Para wala na lang palit ng damit. Okay? Kidding aside, you can set a time for the Word of God. 30 minutes every day. Kasi simple lamang po yung time for the Lord, hindi naman po siya naghahanap talaga ng mahaba. Okay? Baka isipin nyo, Brother Jay, lay aside, put it off. Tanggalin ko na yung household chores sa buhay ko. Hindi po. Lay aside, in a way, in another understanding, pwede po natin tayo na hinto muna kahit sandali. Maaring hobbies ito, o iba pang mga bagay na umaagaw sa inyong oras sa Diyos, lay it aside. Walang problema actually, hindi naman ako against sa hobbies. Okay? Pero sabi ko nga, if addiction at masyadong malaki na ang oras mo dito, more than your time with the Lord, siguro baka kailangan mo na itong tanggalin sa iyong buhay. Ito ay Bible reading pa lamang. Nasa Bible reading pa lamang tayo. Kaya ibig sabihin, marami kayong pag-iisipan, ipagpipray, na titignan ninyo sa inyong buhay. Ano pa yung ibang mga bagay na naghihinder sa aking paglago? Okay? In every aspect sa ating paglago, marami po ito, in prayer, in serving the Lord, fellowship with other believers. Ano-ano ang mga naghihinder na ikaw ay maging bahagi ng spiritual, na maging bahagi ka ng spiritual disciplines. Tingnan po natin, in short, yung hindrance ko sa prayer. Ano ba yung naghihinder sa iyo to pray? Okay? Mas gusto mo manood kaysa mag-pray. Okay? Mas gusto ko na mag-phone, hawakan yung phone at tignan yung phone kahit walang baterya. Okay? Lay it aside. Alam niyo kung ano ang naghihinder sa inyo, then you are to be active. Nagawan niyo kagad ito ng paraan. Alam niyo yan, hindi ko alam kung ano yung hindrance. Iba-iba po tayo Iba-iba po tayo. Yung iba sa inyo, baka siguro, pwedeng hayop, pusa. Hindi ko alam, paborito mo yung pusa. Buong araw, nakatingin ka lang sa pusa. Hindi siya parang, okay, sige, next time, aayusin ko yan, Brother Jay. Maganda yung sinasuggest mo ngayon. You are to see its urgency. Kasi it hinders your growth in faith. Okay? It hinders your growth sa iyong spiritual life. Okay? Hindrance ko to serve. May hindrance din, di ba? Iba, hindi nakakapag-serve ng tama sa ating Panginoon. For those who are already members of the church, ano ang pananaw ng iba? Marami na naman nag-serve Kaya na nila yun. Di ba? May mga reasons palagi Ang dami na nila dyan. Kaya na nila yan. Actually, reasons po yun na in some way parang makasarili. Okay? O minsan yung iba, parang kasi tinatamad ako. Actually, you are to lay aside laziness in serving the Lord by repenting of it because it is sin. Then serve the Lord with joy and passion. Actually, ang response ng ibang workers, alam nyo, kapag may ibang hindi po nag-serve sa church, palagi na lang ako. Ayoko na mag-serve. Yung iba naman, wala ang pakialam. Laging ako na lang, pagod na ako. Sila nandito lang, wala, nakaupo. Dapat sila naman na mag-serve. Actually, it affects If you are a member and then you are not serving, it affects the faith of other believers. It hinders you and it hinders others na mag-respond po ng tama. Kundi, nag-respond po yung iba in a way na sinful. Okay? Hindrance to fellowship. Kaya ang akin lang, yung inaano ko dito, yung mga basic at mga bagay na dapat po natin nakikita in the church. Minsan, ang reason po ng iba, ito ang madalas. Okay? Kasi marami na po ako nakausap. Hindi lang dito sa church. Marami na pong pagkakataon in other churches din, which is higher up. May ibang church na nakakausap ko Okay? Introvert kasi ako. Ayaw ko ng fellowship. Okay? Naalala ko yung turo ni Pastor Oscar. As a Christian, walang introvert, walang extrovert. Kasi you are a new creation.
Yeah, andun yung lingering sin, andun yung sin mo before, ngunit yung sin na yun nagpapatuloy pa in your Christian life, then you are to lay it aside. Okay? Lay aside ang aspect po na ito. Go to God, ask for grace and forgiveness, dahil as a Christian, we are to have fellowship and show care and love, and most importantly, yung fellowship is sharing love, care for others. Most importantly, we are commanded, di ba, to fellowship. We are commanded to build up one another. Command po yun eh. So if you're not doing fellowship, at alam mo, pupunta ka lang dito sa church kasi attend ako ng church kasi kailangan umattend ng church. No, you are here in the church to build one another up in the faith. Panawagan po sa atin yon. Kailangan po natin makita. So ibig sabihin, if you are not fellowshipping, you are sinning. Because there is a command to build up. There is a command to be with one another. Okay? Actually, marami ang sasabihin nila, busy kasi ako eh. Kaya wala akong time. Ang sabi ko naman, lahat tayo busy. Sino bang hindi busy sa inyo? Di ba? Lahat tayo actually busy. Yung iba sasabihin, mas marami akong, actually, in a lot of ways, marami po akong kilala na mas na busy din, may mataas pa in some way na position in work at mas marami pang responsibilities, mas maraming anak. Ako nga, isa lang anak ko, parang I don't have any reason not to fellowship with you. Yung iba, daming anak, daming asikasuin, daming mga gagawin sa bahay. Siguro kung 5 yung anak ko, baka 6 na oras na yung pagpaplansya ko. Actually, yung iba nga, mas marami pang problemang kinakaharap, but they still fellowship together because that is part of the Christian life. Pero kung atin titignan, marami pong mga hindrances, marami pong mga situations na naghihinder sa kanila, pero they give time for fellowship. In truth, sa totoo lang, kaya ayaw mo makipag-fellowship dahil ayaw mo lang talaga. Yun lang yan eh. Wala na pong pwede pang maging ibang rason. It's either may preference ka na hindi naman dapat magkaroon ng preference sa fellowship dahil tayo ay isa na kay Jesus. Oo, iba-iba yung ating ugali. Iba-iba yung ating ugali. Okay? Pero si Jesus ay nakiisa sa lahat. Hindi naman namili si Kristo Jesus eh. Ito lang yung pwede kong gustong samahan. Ito yung mga taong gusto ko lang kasi. No. Build relationship with, lalo na sa church natin, napakaliit lang build a relationship with the youth. Marami po mga youth. May mga young adults. Kahit matanda ka na, build relationship with them. You build relationship with everyone dahil kailangan po ng bawat isa ng fellowship. Wala pong Christian na alone. Wala akong nakita na Christian na masaya, tapos alone siya, tapos masaya. Kaya nga ang penalty ng gumawa ka ng kasalanan is to be locked up eh. Kasi yun yung pinakaayaw ng tao eh. Tayo dapat nakikipag-fellowship po sa ating kapwa. So if you have any reason, okay, not to fellowship, lay it aside, repent of it, and follow God. Be with one another. Okay? Hindrance, to listen carefully to the Word of God. Ito, maraming mga nagkakaroon ng problema dito. Yung pagka-Sunday service, hirap na hirap makinig. Isang reason is pagpupuyat. So lay aside the things na ginagawa mo on a Saturday night. Sleep early. Kagabi, nung talaga, although siyempre pagod na lang din talaga ako. Pag alis actually nila Joy, sila yung huling umalis dito eh. Si Joy tsaka si Gio. Hindi, nandiyan pa sila sa labas. Pinatay ko na yung ilaw, pinatay ko na yung cellphone ko. Tulog kaagad ako. Tsaka pinagpipray ko, Lord, help me na makatulog po kaagad. Ang problema ko, nakatulog ako ng 9:30, nagising ako ng 3 o'clock. Kaya ngayon, wala pa akong tulog ulit. Gising ako since 3 o'clock. Pero praise God, dahil nakapagpahinga na ako, nakapag-prepare pa ako, nakapag-aral pa ako, at marami pa ako ng mga nagawa pa. So pray and ask God na makatulong ka, na makatulog ka ng maayos, bigyan ka ng heart na makinig at matuto sa kanyang salita. Alam niyo, nung bago po akong Christian, dahil struggle ko, nung hindi pa ako Christian, hirap ako makinig sa preaching ni Pastor Bob. And then, nung unti-unti ko na naunawaan, every time I go to church, nagkipray talaga ako, on the way, Lord, help me, wag pong makatulog. Lord, help me na makinig.
Lord, help me na matuto. Yun yung palagi kong prayer. Every Sunday noon. Hanggang sa nakasanayan ko ng gising. Pero hindi nakikinig. Joke lang yun, ha? Joke lang. Wala rin pala, no? Walang sensay-say, ano? Pero mahalaga po na ipag-pray po natin if that is one of the hindrances. Alam mo yung hindrance po for growth is not growing in listening and understanding of the Word of God. Yun lang po yun eh. Either hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagpipray, hindi ka natututo, wala kang paglago sa iyong pag-unawa sa salita ng Panginoon, kaya wala ding paglago sa pananampalataya. Okay? Maaari po yun, then pray to God kung ang problem mo tulog or anything na naghihinder sa'yo on a Saturday night to be prepared para sa Sunday. O baka naman ayaw mo sa akin. Kasi meron pong mga ganun meron akong nakausap before, ay si magki-preach. Alam mo, ayaw niya kasi dun sa tao. Sabi ko, bakit ka ganyan magsalita kung iba ang magpi-preach? Kasi gusto lang niya mag-preach si Pastor Bob, parang ganoon. Kaya natakot tuloy ako nung naging pastor. Ako yung magpi-preach, tapos nasa harapan ko siya. Sabi ko, ano kaya ito? Pakikinggan ba ako na ito? Okay? Pray to God na ang maging tuon mo ay ang kanyang salita. At matuto ka na mahalin mo ako. Okay? Dahil kung wala naman akong sin na maghihinder sa iyo na makinig, then pray for your heart to be changed by God. Dahil baka hindi ako ang problem kung wala akong sin, ang problem ay ang puso mo. Ganun po yun eh. Baka hindi problem yung preacher, the problem is your heart, di ba? Ang most of the time, actually, ang pinaka-problem talaga ng tao ay ang kanyang puso. So, pag-pray mo, Lord, help me to love the pastor you assigned in the church you have given me. And help me to learn, to know, and listen to your word so that I may grow more in your word. I can go on and on with many examples. Actually, pwede tayong hanggang bukas. Kung iisa-isahin ko. Pero I do believe you get the point. Nakukuha niyo po yung point ko sa mga examples na ibinigay. Be reminded na ang desire ni God para sa atin in Romans 8:29. Sabi dito ng ating Panginoong Diyos, through Paul, sabi niya, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So yun po yung direction natin. Kaya po importante ang paglago. So kung may naghihinder for our growth in the Lord, lay it aside. So ano yung mga naghihinder sa'yo na mag-grow in Christ likeness? Lay it aside. And then the writer will add, and sin which clings so closely. Dito ating makikita, direct na yung writer, pero mayroon po siyang binibigyan ng emphasis. Kanina, lay aside mo lang, alisin mo itong mga bagay na ito. Pero dito sinasabi niya clearly na alisin mo yung sin which clings closely. Yung word po na clings closely in Loanida, pertaining to the exertion of tight control, being in control of, controlling tightly. Okay? Ibig sabihin, pinanghahawakan na ikaw na ng kasalanan. So ano yung kasalanan na pinanghahawakan ka na parang controlled ka na ng kasalanan na ito at parang sa'yo, ang problem actually kapag na-hold ka na tightly ng sin, minsan parang sa'yo, okay na yon. Minsan parang you just gave up. Ay, okay lang ito. Okay na yan. Parang gano'n eh. Una, sabi nga, lay aside. Ito po yung mga external things or unbiblical reasons. Ito yung mga bagay na kinakaharap mo araw-araw na naghihinder sa ating paglago. Pwedeng entertainment, pwedeng hobby or anything. Yung pangalawa, internal na, yung heart na natin. Ina-address dito ng writer. Sin na nagko-control sa iyong puso. Sabi ni John MacArthur, kung may particular sin na naghihinder daw sa isang mananampalataya, is the sin of unbelief. Okay? Unbelief. Dahil ito ay nagko-contradict actually sa faith. Diba? If you have faith, dapat palagi kang nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Pero tayo ay minsan pa rin, in some way, kahit Christian, parang alam mo, may unbelief pa rin tayo. Kaya mahalaga po na makita po ninyo ang bagay na ito. Kung palagi kang may doubt kay God, palagi kang nagwo-worry, palagi kang walang kapanatagan sa iyong isip at puso, ito ay kawalan ng tunay na pagkilala kung sino ang ating Panginoong Diyos. At tunay nga na ito'y kalaban ng faith. Di ba? Pinakakalaban ng faith is unbelief, yung hindi ka magtiwala sa Kanya.
Napapangunahan ka palagi ng negative thinking. Yun yung ano eh. Yung parang, hindi aburido eh. Aburido is galit eh. Yung parang palagi kang balisa. Yan, palagi kang balisa in a lot of ways. At tunay nga na maganda na inyong i-check ang inyong mga puso kung ganito ka nga ba. Dahil tayo ay tinawag ng Diyos na magtiwala sa Kanya, kilalanin siya ng Diyos, di ba? At tayo ilalago sa pananampalataya kung patuloy lamang tayo na we are trusting God and we believe in Him. Is there any sin in your life that controls you, that hinders your growth? I will give you a hint in life para makita mo ito dahil baka blind ka na sa sin kung ikaw ay Christian. Ang Panginoon po, kung Christian ka, palagi yan may ipapakita sa iyo kung ikaw ay captured na ng sin. Okay, napakabuti po ng Panginoon. And sometimes, ibang tao ang makakakita nito kasi nga naging blind ka na dun sa sin mo. Okay, either gagamitin niya ako as your pastor, self-servant ninyo, o kaya minsan yung paulit-ulit na struggle mo in life. Okay? Dapat maging obvious ito sa iyo. Okay? Tignan mo ngayon yung buhay mo, i-assess mo ang buhay mo na palagi mong struggle at palaging nagiging sitwasyon mo na tinuturuan ka ni God. Kasi minsan ang life, alam mo, sa kabutihan ng Panginoon, kung anak ka niya, tuturuan ka niya palagi. Ipapakita niya yung mga bagay na ito. Kasi ibig sabihin lamang po nun, control ka na nung sin na yun, anak, hindi mo na nakikita. Kaya minsan may ibang tao na nagko-correct sa'yo regarding that sin kasi naging blind ka na. Kasi nga, sabi nga, cling so close. Na isa puso mo na parang okay na yon. So, for example, priority mo is work more than God. Okay? Nagkakasakit ka na, wala ka pa pag Sunday, wala ka pag cell, hindi na priority si God sa buhay mo, ito ay sin laban sa Kanya. May cycle na ganito na lang ang buhay mo. Makikita mo ito, hindi pwedeng hindi eh. Kaya nga lang, naging bulag ka na lang dun sa obvious. Okay? May cycle na magiging obvious na sabi na ni God sa'yo, anak, sana makita mo ang cycle mo sa buhay mo na hindi na tama at nakakaluwalhati ang ginagawa mo sa akin. Ibig sabihin, yung iba, sasabihin lang nila, magbabago din ito in time. Okay, let's see. Pero kung sa una pa lang, kung sa una pa lang, priority mo na ang work more than God, that is already sin. Kaya nag-apply ka ng trabaho at yung sinabi sa'yo ng trabaho, ganito, o kaya, may work ka pag Sunday. Di ba, yung example ni Monsi kahapon, kilala kapatid ni Brother Bob yun eh. Si Brother Ike. Yun yung palagi niyang question. I have ministries on weekends. I have cell on Thursdays kasi Thursdays yung cell niya. Can I serve sa mga times na yun in the church? Pagka hindi, reject yun sa Kanya. Kasi ang priority niya yung ating Panginoon. Yan yung sinasabi na position CEO. Taas ng position actually ni Brother Ike. Actually, nung kinikwento sa akin, kalimutan ko kasi yung mga nagkikwento sa akin yung trabaho niya. One time yun, may private plane yan. Dinala siya sa US dahil din yung work niya. Ganon katindi yan si Brother Ike. Kumbaga, he left all of those things dahil mawawala sa kanya yung weekends. Dahil weekends for him is for the Lord. Alam niyo kung ano yung ministry niya? Kami nga ni Del manghang-mangha Nag-commit siya sa Florida Blanca every Saturday. Siya yung ministry head ng Florida Blanca to the ITAS. He will wake up early in the morning, 4 a.m., 5 a.m., or around 5:30, they will travel to Florida Blanca. Every Saturday yan, walang mintis yan. Hanggat hindi siya nagkakasakit. Okay. Priority, tingnan natin yung priority. Priority mo ba to serve God, to serve the Lord? Dahil ito po yung pinaka-importante. Mahalaga po yung work, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang work. Okay? Ganito lang yan Kung nasa work ka at palagi mo nagagawa sa work mo, nag-share ka ng gospel, you're starting a ministry in your work, wala akong problema kung may Saturday work ka. Kaya Saturday, Brother Jay, pakipray ako. Can you support me in prayer? Dahil Saturdays, nag-open up ako ng Bible study sa church ko, sa work ko. Pero kung work pa rin, lahat work, it's questionable na para sa akin lang. Pero I would not judge. Pero ang priority po natin, Panginoon When we die, we will face all of these things.
Kaya nga sabi nga ni Brother Monsi kahapon, no, it's not about money. Hindi dapat nagko-control sa'yo sa application mo money. Because the Lord is a gracious God. Di ba? Ang Diyos nagpo-provide. Choosy lang minsan ng ibang tao. Okay? I-check po natin yun. Minsan kasi na-hold off na tayo ng sin eh. Minsan magiging reason pa, I have to provide for my family. I have to do these things. I have to ano. But if it steals the time for the Lord, it's not from God. It hinders your growth. It hinders your growth. Kaya actually ako, pagkasabihan ko yung iba, sabihin ko, that would not be good. You have to pray about it. Priority mo pa rin spiritual life, hindi ang provision sa family. Dahil si God pa rin naman na magpo-provide. Kasi ang pinaka-concern po ng isang pastor is spiritual growth po ng bawat isa. That's why I'm saying this. Okay? I'm not being against work. Mag-work po kayo. Ako, in-encourage ko yung mga bagong graduate. Work hard, ha? Huwag kang malilate, ha? Huwag kang magpapakita ng hindi magandang testimony sa trabaho mo, ha? Huwag kang magpi-Facebook, ha? Habang nagkatrabaho, ha? Huwag mong iuuwi yung tubig nila, ha? Na may dala kang 2 galon. Para may tubig ako sa bahay. Pero you have to be very careful. Ano yung sin na nag-hold sa'yo? Minsan, pride. Ito lahat po tayo may pride, pero may iba talaga na sobrang taas ng pride. At marami pong tao na nakita ko na ng ganito, even in pag nanonood ako ng NBA, marami kong nakikita na ako, full of pride, ibabagsak ni God ito in time. Yung mga basketball player na pinapanood ko, alam mo kung sino magsalita. Alam mo, wala na sila ngayon sa NBA. Ang yayabang nila eh. Pride will really, magiging pitfall mo eh. Kababagsakan mo talaga yun eh. At nakakatakot pag yung pride naging in control na sa iyong buhay. Okay? Minsan hindi mo na nakikita na ikaw ay mayabang. Yun yung pinakanakat. Malalaman mo kapag clings closely na tayo sa'yo yung sin of pride, di mo na nakikitang mayabang ka. Kaya minsan, magandang tanungin po natin ang ating sarili. Okay, tanungin natin kung may asawa kayo, tanungin niyo yung asawa niyo. Han, mayabang ba ako? Kailangan mong tanungin, kailangan mo i-assess eh. Kasi nga, kapag clings closely to you, hindi mo na siya nakikita dahil na-immune ka na. And then sometimes, pwedeng ako, pwedeng self-servant, pwedeng kaibigan magkasabi sa'yo, brother, ang yabang mo. Parang ganon. Okay? At makikita actually ito sa buhay kung ikaw ay binababanan ng Diyos sa buhay mo na makita mo na ma-pride ka na anak. Okay? Kailangan mo magpakumbaba, kailangan mong tunay na magpasakop sa Diyos. Marami na akong actually nakausap patungkol dito. Bakit kaya palagi itong nangyayari sa akin? Mainly because the Lord is just humbling you. You have to assess and check your life, how you go about your life, how you speak, what motivates you, what ticks you, what disappoints you. Isipin mo kung ano ang laman ng iyong puso. Ayaw mo magpatalo, gusto mo palagi kang tama, ayaw makinig sa iba. Actually, ito yung mga obvious pride symptoms. At by God's grace, nire-reveal to ni God, and ipag-pray mo na makita mo yung bagay na pride na ito ay nagko-control sa'yo. At ang tanging daan lamang is to repent of it. Malinaw po, sin that clings closely, in control na sa life mo. Siguro, other specifics, hindi ko na po mabibigyan pa ito ng marami pang example, pero pwede pong pornography. Addiction ang pornography. It clings. Sabi nga ni Alistair Begg, at maganda yung preaching niya doon sa isang part, na isang parang reminder niya sa mga kabataan, be reminded of what you look at because it sticks. Kung ano yung tinitignan mo, it will stick to you forever. Ang problem kasi, when you do pornography, makikita mo palagi yung images na yun sa mind mo. At kunyari daw, walking ka na kay God, nag-repent ka na, okay ka na, andyan si Satan. Biglang ipapaalala sa iyo yung images na nakita mo, babalik ka ulit sa kasalanan na yun. Kaya be very careful with what you look at because that will stick, sabi ni Alistair Begg. Lust, pwedeng anger, gossiping, slandering, bitterness, worry, gluttony,
Sana hindi naman tayo nandun, ano? Any sin that is so close to you, sin that holds you, na hindi mo na minsan naiisip na ito ay kasalanan na dahil immune ka na at nakasanayan mo na ito. Be reminded, sin hinders you from growth. Nabanggit ko ito last Sunday, di ba? Na ang isang problem natin kung bakit hindi lumalago ang isang mananampalataya sa kanyang pananampalataya, mainly ay dahil sa kasalanan. Ito ngayon yung ating inaaral. So what are we to do? Ask for forgiveness. Naalala ninyo dun sa mga nag-attend ng prayer night last Thursday about repentance, about asking forgiveness as a petition. Naalala niyo yun kung sinong umattend na nung last Thursday? Ano yung sabi ni Jesus Christ na dapat maging part ng prayer natin? Forgive us our debts. Okay? It is a command from the Lord that we ask God for forgiveness because we continually sin. Okay? Marami pong nagkakamali po ng understanding regarding forgiveness ni God. Naturo ko po ito last Thursday, uulitin ko lamang for everyone to know and understand. Kasi minsan, some Christians would say, I am forgiven, past, present, and future. So okay na ako. Tama po yun, pero minsan nagkakaroon po ng wrong understanding. Dalawang klase po yung forgiveness na binibigay ni God in Scripture. Yung una po is judicial forgiveness. Okay? Sabi ni John MacArthur regarding judicial forgiveness, sabi po doon, and I quote, believers receive God's judicial forgiveness the moment they trust Christ as their Savior from sin. Such forgiveness is comprehensive in the reality of justification, by which God declares us righteous in His Son. As a result, we are no longer under judgment, condemned to die, nor any longer destined for hell. So we are judicially forgiven if you have come to faith and repentance in God. Judicially, meaning at the start of your salvation, nung time na na-receive mo yung salvation by grace, you are judicially forgiven, justified, napatawad ka na. Parang hindi ka nagkasala dahil yung righteousness ni God, na righteousness ni Jesus Christ, ibinigay sa iyo, yung sinful mo, yung sins mo, tinanggap ni Jesus Christ, pinagbayaran niya yon sa krus ng Kalbaryo. So for those who have come to faith at the moment of salvation, will no longer be under judgment and condemned to die. Kaya nga, wala ng condemnation para sa kanya. The other, forgiveness. Na ito po yung dapat na ginagawa natin araw-araw. Okay? Which is called parental forgiveness. Meaning, now that we are children of God, sons and daughters of God because of Christ, di ba, parang tayo, bilang ama siya, nagkakasala pa rin tayo sa Kanya, ano yung kailangan natin gawin? Humingi ng kapatawaran, di ba? Parang kunyari yan sa relationship natin sa ating mga anak. For me, example is James. Pag nagkasala siya, hindi naman nasira yung relationship ko sa kanya Tatay pa rin naman niya ako Pero, may consequence yung ginawa niyang sin sa bahay. Na hanggat hindi siya nag-repent of that, meron kaming problem sa aming relationship. Kailangan niya munang mag-repent para ma-restore ulit yung relationship namin. Tatay pa rin ako, hindi nawawala yun. Pero kailangan niyang humingi ng forgiveness, ma-acknowledge niya yung sin na yun, para ulit bumalik yung joy mo sa buhay. Okay? So, daily asking for forgiveness is important. Huwag po natin i-abuse yung grace ni God na pinatawad na ako, okay na ako. Hindi po. You have to ask for forgiveness because daily we still sin before the Lord. Okay? At mahalaga na makita po natin ito. Sabi nga, at maganda na makita natin in 1 John chapter 1 verse 8 to 10, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar and the word is not in us. Yung context po dito, they are Christians. Ang ina-address po dito ni Apostle John ay mga Christian. Anong sabi dito ni John? We sin. Christian ka, you sin. What you are to do? We need to confess. Meaning, yung in-explain ko nga nung last Thursday,
when you ask for forgiveness to God, be specific. You go and assess your heart. Tanungin mo, Lord, ano ba nagawa ko ngayong araw na ito? Nagalit ako sa asawa ko. Nabatukan ko yung anak ko. May sinagasaan ako kanina. Okay, parang gano'n. Kasi ang bagal niyang maglakad. Tapos, meron akong tinusok ng ballpen sa mukha. Exaggerated lang po yan. Kumbaga, iisa-isahin mo yun. Hindi ka tamang magre-repent na, Lord, forgive me of all my sins. Alam niyo na yun mga nagawa ko. Be specific. Kasi, sabi dito, confess. If we confess our sins. So, yung confession is being specific. Lord, nagalit po ako, nainggit ako kanina, naging mayabang ako, hindi ako naging gracious kanina kay Brother Angelo. Sinabunutan ko si Sister Blue. Nagalit si Brother Angelo, sinuntok ko din siya. Gumawa ng storya, no? So, kumbaga, you have to confess the sins that you have committed against God. At ang kagandahan doon, when you confess, God will forgive and cleanse us from all unrighteousness. So if sin hinders our growth, anong kailangan natin gawin? Repentance is crucial to the Christian life. Kaya nga paulit-ulit tayo sa pulpit na ito, when I started, na natutunan ko, the Christian life is a life of repentance because we do continually sin. Pero sana hindi ito maging bukang bibig lamang, kundi tunay na maging pagtalikod tayo, may pagtalikod talaga sa kasalanan at tunay na pagsunod sa kanyang kalooban dahil ito ay ebidensya ng tunay na paglago at pagsisisi sa kasalanan. Pero mahalaga na makita ninyo na ang panawagan sa atin, as I end, lay aside sin. Turn away from it, and the Bible tells us that we are to confess. Then we are to humble before God, acknowledge your sin, be specific sa sin na inyong nagawa na laban sa Diyos, at inyong matatanggap ang pangako ng kapatawaran. James chapter 4, verse 6 to 10, I'll end with this, sabi dito, but He gives more grace, therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God. Lumapit ka sa Panginoon. Mag-repent ka. Actually, about worldliness ito. And He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi nga kung anong klaseng repentance dapat, verse 9, be wretched, mourn, and weep. Kumaga, dapat may kalungkutan ka. Talaga ka ba nalulungkot sa nagawa mong kasalanan? Talaga nakita mo ba na ang Diyos ay banal at iyong kasalanan ay laban sa kanyang kabanalan? Kaya nga dati sabi dito, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and He will exalt you. Huwag po nating panghawakan ang kasalanan na parang okay lang ito. Ito ay laban sa Diyos. Ito ay laban sa kanyang kabanalan at hindi ito makakatulong para sa iyong paglago sa pananampalataya. Kaya nga sabi po ng writer sa atin, ngayon, we are surrounded by a cloud of witnesses. Let us also lay aside every weight and sin that clings so closely. Ito ay panawagan para sa ating paglago, sa ating relasyon sa Diyos, paglago sa pananampalataya at paglago kay Kristo Jesus. Ngayon na alam na natin kung ano ang pananampalataya, tayo ngayon ay mamuhay sa pananampalataya na ating natanggap sa Diyos at mamuhay para sa kanyang kalawalatian lamang. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for teaching us, for being specific, Lord God, sa lahat ng mga bagay na kailangan po naming makita. Thank you, Lord God, because in Christ there is forgiveness. Thank you because you have given us the grace of faith to believe in you, to believe in Christ, and to be saved, O God. May we grow more in our faith. May we grow more in Jesus Christ. And that is only through your grace, O God, through your mercies that we receive every day. So we ask, Lord God, na patuloy lamang po kami na maging maingat sa aming mga puso, maging aware sa kasalanan, maging sensitive sa sin, at aming layuan ito. Layuan, iwan ang mga bagay na naghihinder sa aming paglago. Thank you because your promises are true. Thank you because by your grace, if we obey, you will grace us and enable us to do your will for your glory. And that we hold on to, O God. Thank you for everyone. Bless us. Maging sa youth retreat, Lord God, for today and tomorrow, we pray that you will guide us
Especially, Lord God, as I share Romans 1:18 to 32, I pray, Lord, na maging clear sa mga kabataan ang aking paghayag kung sino ka, kung ano ang kaligtasan kay Kristo, ang gospel na napakahalaga na nagbibigay buhay at kaligtasan sa lahat. We pray, Lord God, sa lahat pa po ng mga preparations po namin for the Naik Ministry in Saturday, O God. Kayo po ang manguna at magbigay ng kalakasan sa aming lahat na magawa po namin ang lahat ng ito para sa inyong kaluwalhatian. This we pray, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so